ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Landslide natala sa pipila ka lugar sa Davao de Oro ug Davao Oriental. Sobra 1 million pesos nga kantidad sa gingong shabu na sakmit sa buy-bust operation sa Cagayan de Oro City. Davao City Tourism Operations Office andam na sa selebrasyon sa Chinese New Year sa Bucana Bridge. Kinabuhi og karera ni anhing Davao City Councilor Benjamin Bong Duterte gihinumdum sa kabanay ug kaubanan. Og 31 ka pares kung asa PDL ang ilang partners dungan nga gikasal sa Cagayan de Oro City Jail. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka motorista ang natanggong tungod sa pagdahili sa yuta sa kalsada sa pipila ka mga lugar sa Davao Region dala sa way puas nga pag-ulan. Ani report ni John D. Esteban. Midahili ang yuta nga mitabon ining bahin sa kalsada sa Herona Barangay Upper Ulip, lungsod sa Moncayo, Davao de Oro. Kaganing buntag, dala sa way undang nga pag-ulan. Ang resulta, tanggong ang mga motorista. Dali sab nga nagpatuman og clearing operations ang opisina sa Municipal Engineering Office sa lugar. Doon na sa landslide sa Purok 3, Rizal. Usa ka balay ang partially damaged. Hinuon walay naangol sa panghitabo. Sa Boston, Davao Oriental, laing pagdahili sa yuta sab ang nahitabo sa barangay Sibahay alas 4 kaganingan kadlawon. Nakuhaan og video sa motorista ang basa nga yuta nga midahili sa karsada ug bibabag sa ilahang agianan. Rason nga nadilatar sila sa ilahang biyahe. Hinuon paspas nga nagpaygayon og clearing operations ang MDRRMO sa lugar ug sa karon maagian na kini. Sumala sa pag-asa, Easterlies ang nagdala og mga pagulan sa Davao Region. Busa gipaigmat ang publiko sa epekto niini sama sa landslide. John D. Esteban, One Mindanao. Gipaabot nga ulanon ang Valentine's Day weekend sa pipila ka lugar sa Mindanao. Kung sa Luzon, amihan ang magdala og mga pagulan, samtang sa Visayas, shear line ang magdala og daot nga panahon. Sa Mindanao, easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang makaapekto sa panahon ug magdala og mga pagulan. Base sa datos sa Metro Weather, taas gihapon ang tsansa sa ulan sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Posible ang mga kusog nga pag-ulan busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Posibleng subling magpatuman ug taas presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana nga moabot sa halos piso kada litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, posibleng musaka og 95 centavos kada litro ang presyo sa gasolina, 10 centavos sa kada litro sa diesel ug 25 centavos sa kada litro sa kerosene. Mamahimo pa kini mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Lakip sa nakaapekto sa presyo ang geopolitical tension sa nasud Iran. Matag adlawng Martes sa mosunod nga semana ginapatuman ang final nga oil price adjustment. Kapin 1 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit sa kapulisan atol sa gilusad nga buy-bust operation sa Cagayan de Oro City. Tulo ka mga sospek arestado. Ani report ni Cyril Chavez. Dakpan sa gilusad nga operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Uban pa ang laing police units. Ang target nilang si alias Makmak, 35 anyos, nga residente sa Mambato, Agora, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gilusad sa PNP adlong Martes, alas 4 sa kadlawon. Sa operasyon, dakpan sab ang lahing duha ka kauban sa suspect nga giilang 43 anyos nga lalaking taga Libertad, Butuan City og 33 anyos nga babaeng taga Lapas 1, Lapasan. Kining mga sospechado, no, ilabi na kini si alias Makmak, they are classified as newly identified nga mga pushers. But then, based sa kaning pag-conduct og investigasyon sa atuang kapulisan, kini si alias Makmak, maugid kini siya ang source, no? Matod sa PNP, positibong napalitan og sasay sa sabu ang mga suspect. Bugti ang 1,000 pesos mark money. Diyang girikisa ang lugar ni alias Makmak
Nakuhaan pa kini og upat ka mga dagkong sachet nga ana sa 150 grams nga nagkantidad ngadto sa 1,020,000 pesos. Initially as to the kaning information usab nga ato ang na-monitor ang iyang contact niini is anaa sa Lumbia, no, City Jail. Mao kana ang information. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha pahayag sa mga sospek lakip na reaksyon sa BJMP Cagayan de Oro City sa maong aligasyon. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang gipasaka batok kanila. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Miabot na sa halos triple ang gisaka sa presyo sa bulak sa Bangkerohan Public Market sa Davao City karong hapit na gyud ang Valentine's Day. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, misaka na lapas sa 1,000 pesos ang presyo sa mga managlahing bulak sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ang presyo sa roses nga gikan sa Buda ana-ana sa 1,500 pesos ang dosena, gikan sa 500 pesos samtang 700 pesos ang katunga sa dosena. Samtang dunay tag 1,000 pesos nga roses nga gikan sa kalina ning syudad. Ang presyo sa bouquet sa roses inubanan sa mga imported nga klase anaa sa 500 pesos hangtod 1,500 pesos, gikan sa 300 pesos hangtod 500 pesos lang. Sumala pa ni Merly usa sa mga flower vendor sa Bangkerohan Public Market nga posible pa nga musaka ang presyo ugma Valentine's Day. Hinuon ubay-ubay na matud pa ang nagpa-reserve o ginahinay na sabdaw midaghan ang mga mamalitay o gilaumang mas mudaghan kini ugma. Samtang dunay say mihanyag og delivery service sa mga pangregalo sa Valentine's Day nga dunay service charge nga 69 pesos alang sa downtown area ning syudad. Gisiguro sa Davao City Police Office nga hugot ang ilang pagbantay sa seguridad alang sa kaluwasan sa katawhan, ilabi na sa mga bata karong Valentine's Day. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao. Lakip sa ilang gitutukan ang pagmonitor sa mga inns o hotels o susamang establishmento sa syudad nga walay mapasulod nga menor de edad kung wala ang ilang ginikanan o guardian. Gipasabot sa opisyal, dili lang Valentine's Day bawal ang pagpasulod sa menor de edad sa maong mga establishmento kay nakalatid kini sa Republic Act 7610 kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Giangko ni Tuazon nga sa mga nakalabayng katuigan, dunay mga nasita ug napasakaan og kaso tungod sa pagpasulod og menor de edad sa ilang mga establishmento. Padayon sabang pag-rescue sa kapulisan sa mga menor de edad nga milapas sa curfew hours aron dili sila mabiktima sa mga kriminalidad ug uban pang daotang insidente. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ginumdum sa iyang pamilya og higala ang kinabuhi sa igsuon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga si Anhing Benjamin Bong Duterte. Atong saron ng detalye niini sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara sa pagpanaw sa kinamanghuran nga igsuon nila kanhi Pangulong Rodrigo Duterte na si former Davao City Councilor Benjamin Bong Duterte, gihinumdum siya dili lamang usa ka sakop sa pamilyang Duterte apan usasab kahigala. Gawas ila kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug iyang mga anak ug apo. Misabaksab sa politika sa Davao City niadtong tuig 1998 ang manghod ni FPRRD nga si Benjamin Duterte, umas na ilhang si Bong Duterte. Sa Gallery of Legislators sa Sangguniang Panlungsod Building, makita nga nagsilbi si Bong Duterte, isip usa sa 3rd District Councilors niadtong 12th City Council, gikan 1998 hangtod 2001. Usa sa mga kapwa konsehal niya sa maong termino, si former Councilor Pilar Braga. Bong is really one of the persons that I truly admire. Si Bong Duterte was kauban ako siya sa trabaho, and ang ako yung unang-unang na ma-comment kay Bong is that napakahilumon nga tao, napaka-low-key, napaka-humble. Gibalikan ni former Councilor Braga ang mga panahon nga baguhan pa sila sa anhing konsehal. Mga baguhan pa kami at that time, and then ang among masagupa nga magdebate,
ang mga banggiitan ng mga konsehal at that time, no, muduol na siya sa ako, and then he will whisper to me, iyang ibulong sa ako na, ma'am, ayaw ko balaka, muana na siya. Sige, padayon lang ma'am. He would encourage me but in a very low-key manner, no, so murag gid siya kanang murag brother gyud sa ako. Sa edad nga 71, nipanaw si former Councilor Bong Duterte, February 6, karong tuiga. Ulahis siyang nakita sa publiko ato sa iyang pagbisita sa iyang magulang nga si FPRRD didto sa The Hague sa the Netherlands. Sa usa ka social media post, gipaabot ni Vice President Sara Duterte ang iyang kinasingkasing nga pagpasalamat sa tanang mipadayag sa ilang simpatya ug pag-ampo sa pagtaliwan sa iyang uyuan. Dugang sa bise nga ang iyang tiyo Bong mao'y usa sa mga nagdala og kalig-on niadtong 2025 local ug national campaign planning ug operations. Ang iyang hilom nga liderato makamingaw gayud labi na sa umaabot nga 2028 elections. Adlang Huwebes, gihatod na sa iyang lubnganan si former Councilor Bong sa Mausoleo sa pamilyang Duterte sa Roman Catholic Cemetery kung asasab na kalubong ang ginikanan nga si Soledad ug former Governor Vicente Duterte ug uban pang mipanaw na nga kabanay. Mitambong sa lubong ang mga sakop sa pamilya Duterte ug suod nga mga higala. Sarang mitambong sa lubong kagahapon ang mga pag-umangkon ni former Councilor Bong Duterte na sila Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte ug Kitty Duterte ug uban pang mga higala. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Gipangguba nga naa sa kapin 18 million pesos nga kantidad sa mga tanom o pinaugang dahon sa marijuana aton sa gipahigayng operasyon sa otoridad sa usa ka plantation ini sa Kalingalan, Kaluang, Sulu. Pipilasab ka mga tag-as nga kalibre sa armas ug bala sa duha ka mga sospek nga nakasibat na recover sa otoridad. Mikaba sa 21,200 ka fully grown nga mga tanom sa marijuana ang gipang-ibot o gipang sunog aton sa operasyon sa kasundaluhan, kapulisan ug PDEA sa usa ka plantation sa Barangay Masjid Punjungan ug Barangay Pitugo sa lungsod sa Kalingalan, Kaluang, Sulu adlong Huwebes. Lakip sab sa na-recover ang tulo ka sako sa pinaugang dahon sa marijuana. Ang tanan mo kantidad sa kapin 18.2 million pesos. Aton sa operasyon, wala masakpan ang duha ka mga lalaking sospek nga nakasibat apan naka-recover o na-recover ang unom ka mga tag-as nga kalibre sa armas. Gilangkuban kini sa pipila ka M16 rifles, M14 rifle ug Garand rifle. Doon na say mga magazine o mga bala. Matod sa Philippine Army, ang pagguba sa maong large-scale plantation sa marijuana makatabang sa pagputol sa funding sources sa mga armado ug lawless elements gawa sa pagpakgang sa illegal drug network. Patay ang usa ka lalaking empleyado sa usa ka dealer ug motorsiklo human gipusil samtang namalit sa usa ka tindahan sa General Santos City. Sospek padayong gipangita sa kapulisan. Nahulog na gikan sa iyang gilingkurang bangko kining lalaki human gipusil sa usa ka tindahan sa Barangay San Isidro sa General Santos City banda alas 10:30 sa buntag adlaw Huwebes. Ang 31 anyos nga biktima kinsa trabahante sa usa ka dealer sa motorsiklo gilayong gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival gumikan sa mga igo sa bala sa lawas. Matod sa Police Station 4 sa General Santos City Police, saysay sa tag-iya sa mong tindahan, igo lang nagpalit og soft drinks ang maong biktima sa tindahan. Taud-taod nakadungog na lang kini og duha ka mga buto sa armas. Sa pagsuta, naligo na sa kaugalingong dugo ang biktima. Na-recover sa crime scene ang duha ka basiyo ug usa ka fired bullet sa kalibre 45 nga pusil. Padayong ginasuta sa PNP ang namusil sa biktima. Ginasuta pa sab nila ang motibo sa krimen. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa biktima. Gipangandaman na ang selebrasyon sa Chinese New Year sa Davao City nga ipahigayon sa Bukana Bridge. Ano yung report ni John D. Esteban? Sa Davao City, dinhi sa Davao River Bukana Bridge, paghahimuon ang programa alang sa selebrasyon sa Chinese New Year sa Lunes sa gabi, Pebrero 16. Ang maong tulay, gitukod pinaagi sa pondo nga gigahin sa nasod China. Dungan ini ang official lighting ceremony sa tulay.
Daan nagisulti sa Davao City Tourism Operations Office nga paagi kini nga mapadayag sa dakbayan ang pagpasalamat ngadto sa China sa suporta niini og kolaborasyon sa Davao City alang sa malungtarong kalambuan. Subay niini patuman ang partial closure sugod Pebrero 14 hangtod 16, sugod 1 AM hangtod 2 PM. Hinuon able ang usa ka lane alang sa mga sakyanan. Apan sa Pebrero 16 sugod 2 PM hangtod 9 PM sirado na ang tulay. We would like to invite everyone for our upcoming Duyog ug Ambit, the 2026 Davao City Chinese New Year celebration at Davao River Bridge, Bocana Bridge, Coastal Road, Davao City on February 16. Ang Davao City Hall napuno og pulang nga dekorasyon sama sa mga Chinese lanterns ug uban pa subay sa kasaulugan sa Chinese New Year. Dako ang natampo sa China sa syudad, labi na sa natad sa Patigayon, usa sa impluwensya sa Chinese, ang Davao Chinatown nga nagsilbing sentro sa negosyo. Samtang nagpahimangno usab ang Davao City Police Office nga bawal ang pagpabuto ug bisan unsang matang sa firecrackers o pyrotechnics sa syudad, subay sa Firecracker Ban Ordinance. Kauban, si Bebot Kahit sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Gikalingawan sa netizens kining usa ka iro nga ilabihan ang excitement dihang nakit-an ang ilang fur mom. Nagkisi-kisi in town ang Shih Tzu nga si Bubbles dihang nakita ang iyang fur mom. Sumala sa iyang fur mom sa Santa Rosa City, ilabihan gyud daw ang excitement ni Bubbles. Inig muuli sila. Gikalingawan sab sa netizens ang paagi sa pag-istorya sa fur mom kang Bubbles nga daw nag-baby talk sa iyang fur baby. Buta nga samot nga gika-excite sa daw kiti-kiti na nga si Bubbles. Misa ka ang preso sa kopra sa Davao Region karong semanaha. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao base sa ulahing datos sa Philippine Coconut Authority, as of February 9, ang farm gate price sa Davao Region naa sa 64 pesos and 35 centavos matag kilo. Samtang ang mill gate price naa sa 71 pesos and 63 centavos matag kilo. Mas taas kini itandi sa nakalabayng semana nga naa sa 61 pesos and 35 centavos matag kilo ang farm gate price sa Kopras ug 70 pesos and 50 centavos nga mill gate price. Una nang giputyag sa Philippine Coconut Authority nga dakong impluwensya sa presyo sa kopra sa nasod ang demand sa coconut oil sa world market. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Pito ka mga Chinese national ang dakpan sa mga otoridad human matud pa nagpahigayon og illegal nga pagmina sa Libuna, Bukidnon. Dakpan sa hiniusang puwersa sa National Bureau of Investigation, PNP ug DNR Mines and Geosciences Bureau ang pito ka mga Chinese national human matud pa nagpahigayon og illegal nga pagmina sa usa ka barangay sa Libuna, Bukidnon ni adtong Lunes. Nasakpit matud pa sa lugar ang dakong volume sa copper ore nga nakuha sab sa otoridad ang mga gamit pangmina sama sa backhoe, dump trucks, generator sets ingon man ball mills nga mao'y gaproseso sa makuha nga mga minerales. Dugang pa nga dunay nakuha nga mga explosive devices gikan sa mga dinakpan nga gituang gigamit pambungkag sa tunnel. Wala matud pay mapakita nga mga dokumento ang mga Chinese national butang nga gipangdakop sila sa otoridad. Sa karon nagpadayon ang investigasyon sa NBI, PNP ug DNR MGB aron masuta ang danyos nga dala sa illegal nga pagmina. 31 ka mga pares kung asa ang ilang mga partner, mga persons deprived of liberty sa Cagayan de Oro City Jail, dungan nga gipang kasal. Ano report ni Cyril Chavez? Full of smiles and love. Kini ang nabati sulod sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory karong adlaw bispera sa Valentine's Day. Tungod dungan nga gipang kasal ang mga persons deprived of liberty kun PDL sa ilang tagsa-tagsa ka mga pares. Anaa sa 31 ka couples ang dungan nga nag-aydu isip ti mailhan nga aduna gyud forever bisan pa man nga anaa sulod sa prisuhan. Mismong si Archbishop Jose Cabantan Jr. sa Archdiocese of Cagayan de Oro City ang nanguna sa Santos nga misa. Sa ato pa, ang pinaagi sa panalangin sa Ginoo, ang inyong panaghigugmaay. Ipanalaginan sa Ginoo, aron mahimbalaan at timaan sa way sugod nga gugma sa Ginoo alang kanatong tanan.
Human ang Santos nga misa ang gipaabot sa tanan ang pagpakita sa hinigugmaay sa mga bag-ong kasal. 3, kiss the cross. Di matago sa newlywed nga nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang kalipay sanglit human ang 19 ka tuig nga panag-uban ug pila ka bulan nga pag-antos sa paglihok sa mga papeles ug mga rekisitos. Nakasal na gyud sila bisan pa sulod sa prisuhan. Ang mister nga PDL kinsa 2 ka tuig nang anaa sa City Jail, hilabihan ang kalipay sanglit nakabot na gyud nila ang ilang gipangandoy nga kasal. Dili day ulahi ang tanan nga gitagaan mig pribilehiyo dinhi sa City Jail dorm, male dormitory nga gitagaan mig gigayon nga bisan di ay tuod kami usa ka PDL gitugot sa panahon ako malaya namon ko, malaya mo siguro gitaan ni dire, so i-one word na nato, bagong buhay na siguro. Sa mong kalampusan, dako sab ang kalipay sa BJMP. Labi pa nga ubay-ubay ka mga couples ang ilang napakasal karong tuiga. Kininamatod pa ang ikaupat nga hugna sa kasalan sa piitan nga ginahimo matag 2 ka tuig. Research shows good nga ang mga PDLs nato with strong family ties and strong family unit, strong family support is less likely gid sila mag-reoffend, and they are more than willing to reform. Sanglit, hingpit ng kasado ang mga PDL nga anaa sa ilang kustudiya. Paningkamutan sab sa BJMP nga mas daghan pang skills and livelihood trainings ang ilang matanyag aron andam sila ugaling makagawas na ug makabalik sa komunidad. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Alang sa ato mga kapuso sa Kiamba Sarangani, makisadya kaninyo ang pipila ka Kapuso Stars sa pagsaulog sa 22nd Timpuyog Festival Ugma. Mag-spread love and good vibes ang pipila ka Kapuso Stars karong Valentine's Day sa Kiamba Sarangani. Catch Sparkle Stars Katrina Halili, Jeric Gonzalez and TJ Marquez sa ilang pakiguyog sa 22nd Timpuyog Festival. Ipahigayon ka na sa Municipal Kiosk sa Kiamba Sarangani Ugma, February 14 sa alas 8:30 sa gabi. Busa, it's a date Kapuso and happy Timpuyog Festival! Mas level up nga kolabanan sa sayawan ang angay atangan sa Season 2 sa dance reality show nga Stars on the Floor. Pinasay nga dance showdown ug collab ang ibida this season sa paghataw sa 5 main dancers sa hottest P-pop groups ug 5 ka bag-ong celebrity dance stars. Usa ka Kapuso leading man, usa ka multi-awarded actress, an heir to dance royalty, usa ka Asian idol nga Pinoy pride nga K-pop group member ug former member sa OG Filipino girl group. At tangi ang ilang full reveal. Excited na sila Kapuso Total Heartthrob Raver Cruz, Dance Trend Master Coach Jay o mubalik sab isip member sa Dance Authority si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Kauban si Asia's multimedia star Alden Richards as host. Masaksihan na ang Stars on the Floor Season 2 sa February 15, 7:15 p.m. sa GMA. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanabog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Mga kapuso, happy Valentine's Day kanatong tanan and happy weekend ug mag-amping kita kanunay mga kapuso.